Tunay na naging makulay ang nakaraang eleksyon, lalong-lalo na noong panahon ng kampanya. Ang bawat kandidato ay nagkaroon ng mga pagkakataon na ipakilala ang kani-kanilang mga sarili upang makuha ang loob at tiwala ng sambayanang Pilipino. And we as voters were exposed to a wide range of information due to our access to different forms of media. Tama, Bishop. With the advancement of technology, samut-saring paraan ang pwedeng gamitin upang maiparating sa taong bayan ang mga plataforma at mensahe ng bawat kandidato. Kumbaga sa isang produkto, kanya-kanyang marketing strategy, kanya-kanyang branding. Oo nga. Branding in politics. Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ano nga ba ang branding in politics at paano ito nagamit sa nakaraang halalan? And with us ay isang very distinguished person, Professor Dr. Dante Velasco, presidente at chairman ng Creative Point Media at kasalukuyang chairperson ng UP College of Mass Comm Foundation Incorporated. Bago tayo magpatuloy, Bishop, tignan po muna natin kung paano nga ba natin nakilala ang ating mga tumakbong presidente at vice-presidente. Heto po at panoorin natin. After months of tedious and oftentimes controversial campaigning for local and national positions, the Filipino people have finally spoken. In a few weeks' time, the new president will be officially sworn in, as with all other new national and local leaders. But what is in store for a future administration? Indeed, many challenges lie ahead for our new leaders, and we are all eager to see and experience this much-anticipated change in our society. Kitang-kita sa video how the candidates projected themselves through political ads. At ngayon ay bisita po natin ang isang napaka-distinguished na lalaki, no? At maraming alam ito sa mga branding na tinatawag, ano? Magandang araw sa iyo, Dr. Dante. Oh, and welcome to Lighthouse Cafe. Yeah. It's nice to be here. Pag-usapan natin yung branding in politics. Ewan ko ba kung bakit sa mga Pilipino ay napakahalaga ng brand, no? Halimbawa, gustong-gusto natin yung mga sikat na mga brand, no? Na halos pareho naman ng ang mga quality, pero kapag ito'y sikat na brand, yun ang gusto natin. Ba't ba ganun tayo? A brand is really a name. Oo. Or a symbol. Oo. Diba? Yung Colgate na sinabi mo, Colgate. And then associated with toothpaste. Yes. Diba? Naging parang ang lahat yata ng toothpaste, Colgate ang tawag. Oo, ganun nga. Ang lahat ng refrigerator, Frigidaire ang tawag. Frigidaire, oo, diba? And even sa politika. Politika. Oo, okay. Nakalaang eleksyon ay nagkaroon ng mga branding ang mga politiko. So what can you say about that? Branding is very important. Actually, itong political contest na ito, nakita talaga yung value ng branding. If you notice, yung unang mga naglalaro dyan, they were playing, the actors were Grace Poe, Binay, and Mar Rojas. Yes. When I was interviewed in another television show, sila lang. Yes. And Miriam. Oo. Wala pa si Duterte. Yes. And then he came in, he changed the entire thing. It's called a game changer. Okay. Parang isang equation, wala siya sa equation, pumasok siya na ibang laro. Because he is a brand himself. He's a natural. Oo. May yung pinakumbay nila yung opposites, like matapang pero may malasakit. Oo. At tinanggap ng tao yun. Pero nabanggit mo si Grace Poe, nabanggit mo si ano yung brand nila nung si wala? Grace Poe nung pumasok, Grace Poe was holding on to the image of FPJ. Oh. And FPJ represented strength. He was a hero. Okay. Tagapagtanggol. Oo. Diba? Yes. Bayani. Oo. Diba? Siya yung kaya leading si Grace Poe noon. She was a front runner. And then actually, ang front runner muna si Binay because he started very early. So ano naman ang brand ni Binay nung araw? Binay, experienced. Yes. Batikan sa politika. Parang He pro-poor nga po delivers, siya eh. pro-poor. Hindi ka na magkakaproblema, handang-handa na siya. Oh. So, he will hit the ground running. If you want someone who can actually manage the country, on the very first day, it's Binay. Tapos, mayor. He claimed na yung the progress of Makati, di ba? Yes, Is yes. Binay. Yes. Sumakot naman si Mar. Oo. Yung Binay Makati, iba yung Ayala Makati. Sabi nila. Okay. So, nabanatan yun. Oo. Di ba? But the one that really hurt him, kaya siya, yung brand niya na magaling, nasira dun sa yung Senate hearing.
Corruption Itong allegations. Allegation, unexplained wealth. Yes. Si Trillanes ang pumasok doon. Naging effective si Trillanes doon. Oo. But abangan, dahil susunod, hindi naging effective. Si Trillanes, di ba? Oo. Yun yun. So, Para parang bang si, damage brand eh. Si Senator Trillanes ba nade-develop ng sarili niyang brand nung araw? Ay, hindi. Wag na. Meron. Wag na. Pero Patuloy tayo. matapang din. Hindi Ano naman nag-deviate si Binay, ano? As in, very consistent, pro-poor Yes. siya Pro-poor. throughout the whole election At campaign. saka, actually mabait naman si Binay eh. Oo. I was meeting him in Malacanang, very humble na tao. Oo. Yung lumabas, the other side of Binay. So, the other side of the brand. So, may brand, lumalabas na brand, but the brand did not become credible because of the Yes. other allegations. Oh. So, naging questionable yung brand. Like sabi mo, yung Colgate, maganda. Oo, Diba? oo. Pumuputi ang ngipin mo. Oo. Hindi na pala pumuputi, naging yellow. May side effect. May side effect. Di ba? Doon siya nasira sa Oo. side. Si Mar naman Rojas po, ano naman yung kay Mar? Si Bar from the very start kasi, talk about tuwid na daan. But Okay. tuwid na daan is not the brand of Binay. That's the brand of Noynoy Aquino. Brand of Mar, not the brand I mean, of Mar. It's not the brand of Mar Rojas. Oo. Parang hiniram. Oo. Sabi niya, continuity. Oo. Continuity. But, and then he defended the accomplishments of the president. Okay naman sana eh. Oo. The problem is, it was not Mar Rojas. So he's not presenting himself. Kasi sa botante, they have to identify themselves with you. So nawala yung kanyang personality sa brand na yun. Nawala sa issue. Nawala. Ano po ba Tuwid na dapat daan. ang hinighlight niya? Halimbawa, Sana, sa inyo. yung na-highlight na, but it's too late about his honesty, never tainted with corruption. Pero yung ang kulang sa communication sa kanya, yung connection. Hindi nakaka-connect sa tao. Kung minsan hindi humaharap sa TV, nakatingin na gano'n. Kahit po nag-Mr. Palengke siya. 'Di ba 'yun yung niya? Nakaraan, 'di ba? 'Yun yung niya, Mr. Palengke, talagang ground level Yeah, yung pinupunta. in fairness naman, the Mr. Palengke brand worked. Kaya naging top-notcher siya eh. Right. So it was he, Mr. Palengke. Right. Diba? Whether it was really true or not, tinanggap ng tao, nakakonect. A brand to be effective, should connect Correct. at naniniwala. Kasi a brand is not something you produce. A brand is something that happens to the mind of the viewer. Yes. The brand. Oo. If the brand is accepted by the people, panalo ka na doon. But if the brand, ikukonect mo yung brand mo, hindi man tinatanggap ng tao, hindi yun, hindi kompleto yung process. Si Miriam, meron ba siyang brand nung Si umpisa? Miriam matapang, Oo. magaling, marunong, Oo. mabilis magsalita Kasi noon. sa mga universidad, Actually, top pag magkakaroon ng survey, panalo siya eh. Kasi he is in this element on campus. Oo. Yung mga hugot lines niya, Yes. di ba? Oo. Instagram, So, ginamit din yun para sa Ginamit sarili niya na- niyang brand. Twitter, May brand siya. Oh. Matapang, magaling, abogada, Right. witty, Yes. di ba? Oo. Hugot lines, palakpakan yun. Campus. Oo. But the Miriam of yesterday is not the Miriam today. That's why it's quite, yung iba na napapayak daw eh. When they see Miriam now in the debate, na nagkakaroon ng lapses. Tumitigil eh. bumabagal There is a magsalita. distance Yes. between the thinking and the speaking. Oo. Di ba? Nawala yun eh. Kinakapos niya yung hininga eh. Oo. Oh, ay, Well, it's anyway, it's so sad. yun yung branding nung umpisa. The Itong brand of apat. Miriam, mas Oo. magaling siya, but parang sinabi ng tao, parang hindi na kaya. Oo. Lumabas yun, parang hindi na kaya. So anyway, ando doon si Grace, ando doon si Mar, ando doon si Binay, ando doon si Miriam. Nung pumasok na si Duterte, Digong. oo, si Digong. Duterte, oo. Anong nangyari sa mga branding? I mean, anong naging brand ni Digong? Ganito nangyari kay Digong, di ba? Oo. Una, urong-sulong siya, di ba? Yeah. Pero yung urong-sulong na yan, parang seesaw type, it's titillating the audience eh. So, strategy pa po pala yun. Palagay ko, strategy yun. Di ba? Papasok. Atras. Reluctant. Relax oo. na. Parang he came across as someone who did not need the presidency. Hindi ko kailangan yan. Magandang dating nun. Hindi ko kailangan maging presidente. Oh, kasi lahat ng gusto maging Ayaw ko presidente, lahat ng gusto maging presidente, talagang agresibo Parang, sila. ano, di ba? Pero siya, so- iba. trapo ang dating actually. Parang, di ba? Nanggigigil maging presidente. Oo. Siya hindi nanggigigil. O kung naggigigil na, itago niyang panggigigil niya.
Oh. Pinipigil niya ang kanyang panggigigil. Di ba? Tinatakam niya yung tao. Oh, Parang- gano'n. Tapos yung mga tao na sharp ng appetite ng tao. Naku, kailangan natin presidente ito. Hindi pala ito. The one who is not interested in the presidency is the one who deserves the presidency. Parang gano'n nangyari. Oo. And then, yung nga, nagmumura, nilala. Pero yun, campaign rhetoric lang yun eh. Naka-identify mga OFW. And then, ang talagang pinaka-critical dyan, the very crucial thing that Grace po should have seen, si FPJ was a hero of movies. Mga Muslim sa Mindanao, pag namatay daw si Fernando Potot, binabaril yung screen eh. Because they identify with FPJ. Yes. Na pumasok si Duterte. Real life hero. As against the real and the real. The real is the film and the real. The real hero came in. No? Flesh and blood. Hindi na ito virtual, hindi na ito TV lang. Hindi na. Flesh and blood, warts and all. Oo. Diba? Cursing and praising. Force and Natural na tao. Nakaka-identify ang tao doon na iba. Kaya all of a sudden, hindi na iba yung strategy ni Grace po. It was still it's a borrowed image eh. Yes. Kaya yung mga posters niya, nandito si Susan Roses, nandito sa probinsya, nawala si ano. You know, it's a very unkind statement naging irrelevant yung image ni FPJ. He was placed in the situation he should be. It's the virtual movie. As you have said, the virtual and the real. Right. Ito hero in flesh and blood. Ang ganda ng mga insights na to, no? Ito, Professor Dante, ha? One question. May branding nga. Pero, paano mo dadaling sa tao? Siyempre, mahalaga yung telebisyon, mahalaga yung social media. Pero alam mo, iba yung audience ng television, tsaka iba yung audience ng social media, di ba? Iba ang audience ng radyo. So what can you say about that? Nakatulong ba ang lahat ng ito? Ang balita ko, kaya naging ganyan si Duterte Ang talaga lakas sa niya social media. media. Oo. So ano ang naghatid sa tao? Alam mo, di pa may tinatawag na communication convergence. Convergence ng media yan eh. Yung TV, talagang powerful ang TV, about 95% TV. Yes. No? Print, affirmation lang yun eh. Radio to reach the unreached. But social media for Duterte, talagang dinala yung social media. But still, if you notice, we are not talking about advertising lang. We are talking about publicity. Correct. About what we call public relations. Yang he was quotable. He was being put across as real. Yung urong-sulong niya, hindi mo na kailangan commercial eh. Hinihintay, there's what we call a sense of anticipation. Nakwet yung appetite nila. Uy, tatakbo ba o hindi? So it became, di ba, in a movie, di ba, may tinatawag na suspense. Nag-suspense si Duterte. Yeah. Tatakbo ba o hindi? Is he running or is he not? So it became a puzzle. So, magandang advertising Ako yun. medyo active ako sa social media, no? Yung, nakatutuwa, minsan nakalulungkot yung reaction ng mga tao. Pero, ang mismo nagtatalo sa social media, yung mga magkakaibigan. Aba, isipin mo, magkakaibigan yan, friends sila sa Facebook. Mag-a-unfriend yung mga iba. Nag-a-unfriend sila. Nag-aaway sila. Oo. Ang maganda sa kanila, may interaction. That's right. No? At ang maganda, nagtuloy-tuloy naman, nag-snowball ang lahat. No? So, ibig sabihin itong social media sa future ng mga Malakas ang social media. Because ang social media kasi is not mass media. Ang mass media, you speak to the one organization like ABS-CBN, broadcast to the whole. Yung social media, I speak to you, you speak to her, you speak to the others. Mas personal ang dating. Walang mediator. Yes. Kaya ang bilis nun. Kaya naging viral na tinatawag, di ba? Nag-viral. Kaya si Duterte was so perfect for that. Whether he meant it or not, perfect siya. Urong-sulong. He even said something, nagmumura siya. Oo. Hinahalikan siya ng mga babae, di ba? Pero ito, I'd like to ask you, no? Oo. May branding, may medium tayo, no? Sa social media at sa print and television. You know, ako ang naging involvement ko bilang ministro, no? Bilang isang church leader.
ay naglabas ako ng mga biblical guidelines on how to choose candidates. Pero alam mo para bang kumonti ang effect nun dahil aktibo lahat no? What do you say about that? Hindi ba ang kailangan naman talaga sa tao ay yung equipping para makapamili? No? So, paano natin makikita, no? Kapag ang isang kandidato ay pinackage lang at cosmetic lahat. So, how Mahala do we tayo get yun. to know then? Yun, may na-package doon. Hindi ko nasasabi pangalan. Package na package. Pero yung package niya, it did not reflect reality. Yes. May disconnect na tinatawag. Pinackage mong ganito, hindi naman pala gano'n. Di ba? Si Grace po, maganda nun Oo. Yung nga lang, nawala nga si FPJ. Ni-replace ni Duterte. Si Duterte talaga, packaging. Ano na rin yan something happened along the way. Yung daang matuwid, yung continuity of Noynoy Aquino, and of course, in fairness, magandang ekonomiya natin, people were not being reached by that message. Galit sila, sabi ni Sionel Jose. Diba? And they wanted change. So, there's a basic difference between continuity, itutuloy natin, at saka change. Yes. Baguhin. Yun ang pagpasok ni Duterte. Baguhin. Di ba? Ibang-iba yung dating baguhin. May kinalaman din po ba yun? Kasi curious ako, marami kasi mga parties, di ba, na nagde-defect. Actually, parang Philippine elections lang yan So, may effect po ba yun na yung mga nakaraang mga tao, parang mga traditional politicians, nagde-defect sila, di ba? Pero si Duterte, parang wala siyang hindi siya ganun ka-strong with any party list. May effect ba yun sa niya? Para bang Sa image niya? Yung ang dating nga niya kasi, he is part of the crowd. Oo. Yes. Di ba? Nakakonect talaga. Before the elections nga, kausap ko yung mga waitress sa mga 5-star hotel. Duterte. Mga taxi driver. Taxi driver. Tinanong ko sa taxi Pati driver, tricycle. paano naman yung comment niya sa rape? Oo. Nagalit pa yung taxi driver sa akin. Oh. Biro mo yun. Sabi ko, iba daw to. It's an avalanche of Duterte because they failed to communicate. Sinasabi nga yung achievements ni Noynoy Aquino, hindi na-communicate talaga But grassroots. I'd like to ask you, Professor Dante, when does branding begin and when does it end? Ngayon, bagong administrasyon papasok, will they still be according to their branding or what? Branding begins but it doesn't end. Oh, Ba? okay. Like Duterte, branding. Ang branding ni Duterte is a collective of so many brands Pero it is summarized by matapang. He means he can solve drugs. At nakuha yung sabi nga nila, ba't kababaihan gustong ko si Duterte? Sabi niya kasi, titino yung mga asawa. Kaya gustong ko ng mga kababaihan. Uuwi na maaga yung asawa. Yung mga mothers naman, hindi na magdadrugs yung mga mga anak nilang lalaki. Magpapalit na nga ng business yung mga drug lords. Oo nga. Binabanan nila yung presyo ng shabu. Sabi nga, 1 kilo of shabu, 10 pesos na lang, closing out sale. Ang sabi, changing business to funeral parlor. Narinig ko yan. Di ba? It became a topic everywhere. Ang talagang phenomenal of course, they were trying to compare with ERAP. May mga similarities, Yes. So, ibig sabihin itong branding na ito na umpisahan sa eleksyon, sa kampanya, dapat yan magtuloy-tuloy. Yan yung branding niya, pero may dahan-dahan na iba. Yes. Yung branding niya na matapang, I'm part of you. Pero nagbago na matigas. yata kasi, syempre, sabi niyan ganyan mayor okay lang, pero pag presidente ka na, medyo itete mo na yung salita mo. Di ba? At nakatulong din tayo na sinasabi, itim na lang yung mga salita niya, di ba? Kasi statesman na siya Right. He has to bring honor to the presidency. Yes. His excellence nga siya, di ba? Oo. Pero, nandun pa rin. And people are willing to grant him the change of being presidential. Kaya yung may nagsabi sa Facebook nga, iba yung campaign rhetoric. Yes. Sa kampanya, iba. You break the rules, pwede. Pero kung na-elect ka na, iibahin mo na dahan-dahan. And then nagkaroon tuloy ng confidence ang tao. You still have Duterte, unchanged Duterte. But the sophisticated Duterte is coming in. Yes. The presidential Duterte has been projected. And then nakatulong na ang unang mga kinuha niya, sina
Carlos Dominguez, kilalang sikat yun. Di ba? So, ibig sabihin anong palagay mo? Would we say na dahil binoto ng mga tao si Duterte, did they do a wrong decision? Yung wrong is a judgment of history, di ba? But they did a decision from their heart and mind. Whether that decision is wrong will be judged by history, but by indicators, mukhang magsasucceed si Duterte. Because yung mga debates, nakita ko yung debate, sabi niya, I will provide leadership, sabi niya. And he was standing there, and he really looked like a leader. And then si Binay nandun, he was trying to read some notes. Yes. And then si Grace po, talagang magandang tingin ni Grace po kayo to. Okay? But hihiram ako ng ideas niyo. I borrow ideas from you. Borrow ideas from Pero you. nagustuhan ko sa kanya, ang sabi I will niya, provide let's begin the healing process. Ayun. I think it should I think be he knew something. how he can do it. Oh, If you have brand Davao like that. Yes. Kayong brand niya nandun. Yes. The Duterte brand was powerful. Professor Dante, ang dami natin pwede pag-usapan. Alam mo. Ba't 30 minutes na ba? Oo, So, Still anyway, thank you. Next Thank time. you so much for your time. Iimbitahan ka uli natin dito. Marami tayong Wala na, pag-uusapan. Oo. Wala na. So maraming But salamat. branding is very important. Oo, maraming salamat kay Professor Dante Velasco. Ngayon naman sa ating Espresso Self segment, samahan natin si Gabi at Rona sa kanilang usapan tungkol sa online shopping.